Yo, what's up? Good morning internet. May panibagong ride na naman kami. Galing na kami dito noong nakaraan. Kakagaling lang namin ng Baler, tapos ride uli sa norte. Yung Baler naman ano naman yun east side. So ngayon may ride kami at papunta kami ng La Trinidad, Benguet. May gusto lang kaming balikan doon na hindi namin napuntahan noong nakaraan sa may Rocky Mountain ng Wanay. Gusto lang namin balikan kasi naligaw kami nung nakaraan. So hindi namin nakita. So sabi namin babalikan na lang namin. So ayun nga, today is the day na babalikan namin para puntahan at ma-experience. So ano lang to, 2 days. So ang ride na to ay, ang tawag dito ay rest back ride. Ang aming rest back sa La Trinidad. So let's go! Yo! Nandito na kami sa Cabanatuan City. Papasok pa lang ng Cabanatuan. Ang lugar ng mga longganisa. Maaraw, maganda ang panahon. Sana tuloy-tuloy hanggang sa Baguio. Diversion Road. Woo! Ano ba yung dati na nadaanan natin? Puro alikabok. Ang ganda. Ang luwag. Parang ang dilim naman dito sa gabi, no? Wala man lang street light. May poste ng kuryente pero walang ilaw. Tingnan nga natin kung pwede dumaan sa CCLEX. Central Luzon Expressway. Ba't CCLEX? Dapat CCLEX lang. Pakanan na tayo. Ay, pwede. Pwede nga. Ay, anong gawin mga tricycle sa motor, oh. Ito na pala yung expressway. Ito ang CCLEX. Pwede pa mga lower CC na motor. Guys, kung gusto nyo ma-experience ang expressway na may lower CC kayo na motor, pwede nyo daanan tong CCLEX. Libre pa. Ang alam ko kaya hindi natuloy ito or hindi pa matutuloy kasi parang may problema pa yata sila sa mga magsasaka. Hindi ko lang sure May isang daanan yata dito na hindi pa okay. Oh, di ba? Expressway. Ang kulit nito pa-curve. Kahit ganito yung bypass road, pero ito talaga yung literal na expressway kasi expressway talaga to. Yung bypass road lang yun, ang mukha lang expressway. Pero ito, expressway. Habang libre pa, habang pwede pa. O, na-experience mo na mami yung yung expressway na nakamotor. Exit 18 km. Tarlac City. Swerte naman ng mga taga dito, mayroon silang parang libreng bypass road. Aliaga. Saan ba tayo exit? Ako mamaya magkamali na tayo ng exit dito Saan tayo mapupunta? First time Sabi, kumanan daw ng Bahagya. Siya, dito na tayo. Kumanan daw Aliaga. Pagka dumiretso ka, talaga expressway na yun doon. Hindi na pwede. Diyan pagka magkakamali ka. Pag nagkamali ka ng daan. Delikado rin pala kapag hindi mo napansin. Diliko na. Curve. Puro bato na matutulis Kasi doon naman din ang direction natin. Kaya lang lumabas na tayo ng kasi hindi na pwede. May toll gate na yata doon. Sa kabila doon Ang kapag expressway din. Libreng expressway. Ano ba yung CCLEX? Alam ko Central Luzon Expressway. Pero yung C? Yung isa. Cabanatuan Central Expressway. Kaya pagka dadaan kayo from Manila to Baguio, tapos pinadaan kayo ni Google dyan sa CCLEX, lagi niyong tandaan, umexit kayo ng Aliaga or Aliaga ba? Hindi ko alam kung anong part na itong dinadaanan namin. And guys, pahinga muna kami dito sa 7-Eleven. Bali, nakakailang oras na ba kami ng biyahe? 7:51. Halos 3 hours na kami bumiyahe mula nung nag-almusal kami sa McDonald's sa Valenzuela. So ngayon nandito na kami sa part ng Tarlac na yata to. So rest muna. Katatapos na namin magpahinga doon sa 7-Eleven at tuloy na uli ang aming biyahe. First time namin dumaan dito. Kasi first time naman namin dumaan doon sa Cabanatuan papuntang Baguio. Kasi kadalasan doon kami dumadaan sa may Apalit, Pampanga, Angeles, Tarlac City or ano ba yun? Paniki, Tarlac, yan. Diyan kami dumadaan pagka papuntang Baguio or Benguet. First time namin dumaan dito na papunta sa Benguet. So, hindi namin alam kung anong condition ng road ang meron dito. Tingin ko ito ay inner town or inner barangay. Barangay road na tinatawag. Ang kagandahan lang, medyo payapa lang ang daan dito. Walang masyadong malalaking sasakyan. Correction guys, nasa part pa pala kami ng Nueva Ecija. Hindi pa pala kami nakakarating ng Tarlac.
Akala ko Tarlac na to kasi parang napakalayo na ng biniyahe namin. So part pa pala siya ng Nueva Ecija. Meron na lang natitirang 3 hours. So tingin ko malapit na rin tayo, nasa pagitan na tayo ng Tarlac sa Pangasinan. Ganda, sana ganito lang ang panahon, ano? Hindi masyado mainit. Malamig pa nga no? Kaya pala kanina sa 7-Eleven, Tagalog pa yung mga salita nila. Sabi ko, part na to ng Tarlac, ba't Tagalog pa mga salita? Kasi kadalasan kapag ganun, pag pumapasok ako ng 7-Eleven, pag nasa Tarlac, puro Kapampangan na yung, or ano, Ilocano na yung salita. Tatawid na tayo papuntang Tarlac. Ito, diversion road. Parang kagagawa lang nito, na. Hi guys, palabas na kami ng Nueva Ecija. Welcome to Barangay Salvacion. After ng Nueva Ecija, anong lugar na kaya? Anong part na kaya to? Pangasinan na kaya to? Nandito na pala kami sa Rosales, Pangasinan. Medyo malayo pala yun na natahak namin. Malapit na to kasi kasunod nito ay La Union na, then Benguet. Okay naman ang kalsada, maluwag naman. Kasi weekend ngayon. Hindi na tayo dumaan ng Tarlac. Nung nalagpasan natin ng Nueva Ecija, nalagpasan na rin natin siguro yung Tarlac. Kaya Pangasinan na agad to. Rosales, Pangasinan. Tama, kakaliwa tayo sa may Kuya po, Pangasinan. Kaya kanina nagtaka ako ba't may Kuya po sa Nueva Ecija. Kasi ito pala yung natatandaan ko ng Kuya po, yung sa Pangasinan. Dalawa pala ang Kuya po, isa sa Nueva Ecija, para sila ng pangalan. Saka isa dito sa Pangasinan, MacArthur TP Lex. Ba't tayo pinapakaliwa? TP Lex to. Dito tayo pinapadaan ni Google Map yung dinadaanan pala natin sa kabila ay MacArthur Highway. Yung normal natin na dinadaanan kapag nagbabagyo tayo. Kulit ng mami, ng tulay. What tulay is this? Parang napanood ko to sa isang vlog, yung tomboy na vlogger. Tanda mo yun? Yung magjowa sila, tapos dito sila dumaan. O parang dito rin sila dumaan. Parang dito sila natin. Matanda ko tong tsura na to Ay mga tupig Ayun mami, tupig Yo guys, andito na kami sa Villasis, Pangasinan. Meron na lang kaming 2 hours. Nandun na kami sa Baguio City. Yan guys, nandito na kami sa Urdaneta City. Ang city na medyo traffic. Ang oras ay 9:35 ng umaga. Laging mainit ang panahon sa Pangasinan kahit tag-ulan na. Summer pa rin sa Pangasinan. Kaya hindi na kami nag-riding jacket kasi alam namin mainit dito. Nag-elbow pads lang kami sa kanipat. Ayan, yung footbridge na brown. Kapag nadaanan mo yan, malapit na tayo sa La Union Bridge. Pero alam ko may isa pa May isa pang bridge na brown Hindi pa to hindi pa yata to. Hindi ko sure Pero tanda ko parang brown yan Tapos after nun malapit na sa La Union. Ito pala yung brown mami na sinasabi ko na footbridge din. Ito yung sinasabi ko. After nyan, bridge na. Pag nakita mo yung footbridge na yan na kulay brown. Hindi, yan na nga talaga yun. Kasi tanda ko dito, may parang maluwag na kalsada na tapos may footbridge na ganyan. After nyan, La Union Arc, LU. Yan bridge. La Union, LU. Welcome back sa LU. Paying alcohol? Okay. Natutumbukin natin SM Baguio muna Kasi anong oras pa lang? 10:10. Makakarating tayo 11. Ayoko kasi magparado doon sa may Burnham na ang init kasi doon. Hindi ko lang alam kung magkano parking fee ng SM Baguio. Namabalik ako doon sa doon kanina sa dadaanan natin yung parang diversion road. Tara na. Sakay ka na. Full tank. Nakaihi na. Let's go. Naisip kong babalik tayo doon sa kasi yun na nire-recommend niya. Pinagmamarcos Highway. Isa naman nire-recommend niya Marcos Highway. Pero mas nire-recommend niya yung sa ilalim kanina. Ba't kaya? Sa Canon. Balik na tayo. Baka may traffic dyan or or sarado ginagawa. Sundin natin si Google kasi updated yan Guys, babalik kami doon sa dinaanan namin kanina nung before mag-bridge. Kasi according kay Google, itong nire-recommend niya yung nasa ilalim ng bridge or magma-Marcos Highway kami. Baka mamaya may ginagawang kalsada doon sa may malapit sa may Benguet Arc. Yung dating nadadaanan namin. Kaya siguro dito nire-recommend niya kasi pabalik to Hindi naman nire-recommend ni Google ng
pabalik kapag hindi talaga importante. So tingin ko kaya pinababalik kami, gawa nung baka sarado yung ano na yon, yung road na yon. So this time sundin natin si Google. Ni-recommend niya Marcos Highway yung isa. Ibig sabihin talaga hindi pwede doon sa isa. So Cannon Road pa rin tayo pero babalik. Hindi tayo dadaan sa Benguet. Doon tayo sa ano, pagbaba ng bridge. Kanina nag-welcome tayo sa LU. Goodbye uli sa LU. Dito tayo sa ilalim dadaan eh. Baka mamaya may landslide doon na ginagawa eh. No, dito nagdadaanan eh. Kaya the best talaga kapag malapit ka na sa destination mo, yan mo uli yung Google Map para i-update ka niya. So yun, mami. No, sa ilalim taas ng tulay dyan tayo galing kanina. Yan, dito kami dumaan dati nung ano, unang Baguio natin. Di ba nakasasakyan kayo? Hindi, mas malapit siya. O pagkagaling tayo kanina, kung dumiretso tayo doon, di ba hindi na tayo nag-shell kanina. At dumiretso na tayo, lumiko na agad tayo, mas malapit siya. Kasi hindi ka nadadaan doon sa may ano eh, yung dinaanan natin na pag akyat mo ng bridge, gaganon ka pa. Ayun yung sa kabila, doon tayo sa kabila dapat. Malamig na, no? Welcome to Baguio. Hindi, wala pa, La Union pa lang to. Pero kita ko na yung mga bundok na tatahakin natin. Ayan, mami, doon sana tayo manggagaling, oh. Doon sa kabila. Yung bridge na yan, kita mo. Diyan dapat tayo manggagaling kanina. Mukhang bukas naman, may dumadaan eh. Ito bridge na to eh. Ito yung naghahati dito sa diversion road saka yung main road ng Cannon Road. Yan oh. Kaya nga eh. Ewan ko lang din. Updated naman yung Google Map ko eh. In-update ko yung bago mo eh. Limit 5 tons. Open. Oh, maganda. At least hindi pwede dumaan dito yung mga bus saka mga truck. Welcome back to Cannon Road, guys. Medyo malakas ang agos ng tubig ngayon, no? Kumpara nung last na daan natin, ano? Sementado na. Nung nakikita ko sa video to, sa mga lupa pa to eh. Pero parang binuhusan nila ng konting spalto para tumigas. Sa inyo sa mga sa kanan yung kotse. Sa inyo sa kaliwa. Hindi, at least ba maya bigla siyang bumirit eh. Ito na pala yung tunnel oh. Gawa na yata. Na? Oh, gawa na nga. Ganda na. Wow. Kabidyan. Ganda na no. Parang sa Marcos Highway na rin na. Lion's Head na to. Kaya matraffic. Malapit na tayo sa Lion's Head. Kaya matraffic. Singit-singit lang. Tayo sa gilid-gilid. Lion's Head na nga ito, matarik eh. Handa ko, ito yung matarik na part. Oo nga. Bagong retouch. Andito na pala lahat ng sasakyan eh. Kaya pala wala tayong makasabay eh. Oh, weekend ngayon eh, no? Daming tao. Doon na lang tayo tabingin ng tuwalya. Cute ang aso. Bagong retouch si Lion's Head. Daming tao. Parang na-imagine ko na yung parkingan sa SM ah. Lion's Head, sa ganap ng ano oras na mami? 3 minutes before 11 nakarating tayo sa Lion's Head. Mababa na ulap dito mami oh. Sinalubong ba naman yung jeep? Pero mo blind curve, pag namatay yung rider, yung jeepney driver pa yung magbabayad. Mahirap makipagsapalaran sa mga ganyang overtake, mga ganyang blind curve. Tinatawag na one miss you die, one mistake you die. Pero sigurado akong kinabahan din yung naka big bike na yun. Nahabol niya kasi isa kanina. Dapat mo nang habulin, hindi ka na maiiwan ng kasama mo eh. Nandito na kami sa Baguio. So nag-iisip kami kung didiretso muna kami sa SM Baguio para doon mag-park. Kasi mamayang 2 o'clock pa ang aming in. So mga 11:10 pa lang. Or kakain kami doon sa dati naming hinahanap na hindi rin namin nakita, yung Katipunan Inn. Sana lang makita namin ngayon. Didiretso na muna kami doon. May traffic kami dadaanan. Sana maganda para daan doon kasi parang palengke yun eh. So let's go. Ganito lang panahon guys sa Baguio. Kita nyo. Panahon sa Baguio ay parang makulimlim na uulan na sana wag na maumulan. So meron tayong 16 minutes para matikman naman natin. Sana! Kasi minsan napupuno siya, so mag-aantay pa. Sa may palengke yun eh. Matikman yung kiniing, saka pinikpikan.
Yung parang pinalo-palong manok. Nagpunta ng Baguio, walang dalang jacket. Parang Tagaytay, parang nasa Tagaytay lang tayo, no? Sabi kasi sa buong Baguio pinapatupad yung speed limit. Kasi dapat sa ano lang, inner city ng Baguio, tulad ng paligid ng Burnham, yung mga mataong lugar. Nandito na tayo sa pinaka halos sentro ng Baguio. So babagalan na natin. Ang lamig, mami. Nagbagyo ng walang jacket. Eh di awit. Oh, may natikitan agad. Ayan, no, sa kaliwa. Baka nag-counterflow. Parang galing yung motor nila dito eh. Hindi, nakaharap dito yung motor eh. Ewan ko lang din, hindi ko sure. Magandang maglakad-lakad ng ganitong panahon, ano. One way nga pala to. Pwede nga pala tayo dito sa kabila. Pulang-pula yung dadaanan natin, ah. Bagay, kita mo naman eh, oh. Diyan tayo nag-antay, oh. Tapos dyan yung SM papasok. Eh kaya nandidiretso tayo. Ang lamig talaga. Tayo pwede pala tumakbo na mabilis. Oh, yan, Burnham. Yung nagpunta ako na SM, dito ako naglakad. Yung sa kabilang road, ang bawal ang motor, yung Session Road. Kakanan tayo eh, kasi didiretso tayo ng yung parang palengke ng mahirap makipagsiksikan tapos magpakabait. Ayan yung mami dyan sa kanan, yan yung bawal motor, Session Road. Ang hirap maging mabait sa traffic. Sa bagay, hindi naman masyado madaming tao ngayon, Session Road. Malapit na tayo kumanan eh. Hindi, sa kabila pa. Dito tayo kakanan. Tanda mo na. Yan, dito tayo naglakad noon, tapos hindi makita. Sana okay yung paradahan. No, exit. Exit only pala. Sana entrance ito. Ipalabas na uli. Iikot na naman. Ha? Dito kaya yun? Pero subukan na natin pasukin. Sir, excuse. Dito ba namin matutumbok yung parang palengke dito na may malawak na space? Matutumbok namin dito, diretso lang, tapos kakanan. Sige, thank you. Baba ka na nga, mami, kasi yan na yan eh. Kasi mahirapan yung motor. Oh, sige, bumaba ka lang. Bilisan mo, habang di pang maandar. Akit ka ng konti doon. May sunod na clutch. Sakay ka muna. Sakay para daw ng motor dito. Andun, no, sa may kabila. Tingnan natin dito kung saan yung paradahan ng motor. Full parking na yata. Silipin mo nga, mami. Baba ka. Kung may space pa. Saan kaya mo kaparada? Diyan, papasok dyan sa may iskinita. Saglit, lalapit ako ng konti. Dito sa kanan. Silipin ko lang. Baka mamaya punuan. Ito yung guys, oh. Katipunan Inn and Restaurant. Pwede pala dapat. Parking pala din nakalagay dito. May space dito kaya lang may nakalagay na malaking no parking. Dito. Nandito na kami sa Katipunan Inn. Si mami, oh. Ano ito? Ha? Masarap po sa Bulalo to eh, bulalo. In-house courtesy. Yan ang mga pagkain nila dito. Pinunig, pinikpikan, papaitan, ting-ting. Ito, parang gusto ko i-try ito, kaya lang with rice 140 pag ano. Kumakain ka, gusto mo ba nito? Dila, tapos yung sungo. Order, thank you for waiting. May sanga pinikpikan, lahat data, sa pinunag. Okay po. Thank you. Ito yung pinikpikan. Yung binugbog muna ng manok bago lutuin. Tapos ito yung blood sausage, yung pinunig. Tikman muna natin itong chicken pinunig. Similar siya sa pag tinola, no? Pero hindi mo ma-differentiate yung lasa ng normal na manok sa hindi, no? Tapos tikman mo. Parang dinuguan na. Parang alam mo yung Betamax. Parang ganon. Samahan natin itong dahon. Tikman natin. Hindi na sumama yung dahon. Sarap. Mas masarap siya sa normal na Betamax. Napansin mo dito parang ito, medyo black yung skin niya, gawa nung naipon na dugo ng manok. Pero ito yung the best. Blood sausage, ito pinakamasarap. Masarap po.
Pinunig. Sarap. Taob. Parang binagyo. Sarap ng pinunig. Masarap din naman ito yung pinikpikan. Pero ito pinaka nagustuhan ko yung pinunig. Tapos na kami kumain dito. Dito lang yung may tatagpuan sa may parang pinakapalengke. Hindi ko alam kung Baguio pa rin to o La Trinidad na. Nandun siya sa may Skinita konti. What's up? Yan dyan yung Katipunan Inn, Yan kami kumain. Natuloy din yung dati ng binabalak. Pangarap makakain ng pinunig at pinikpikan. Sarap niya. Bali yung karinderiya na yon, restaurant pala, ay authentic. Matagal na sila nag-start, parang alam ko 1970s pa eh. Sila yung authentic at original na nagluluto niya dyan. Kaya yung halos mga locals dyan kumakain. So ngayon ay 12:39 at 12:35. 2 o'clock pa yung pasok namin sa Transient. So try na muna namin mag SM Baguio, fight traffic. Ngayon, ang layo na naman ng U-turn. Kasi pabalik tayo ng SM Baguio. Dito palang pasukan noon. Kung pupunta kayo ng Katipunan Inn and Restaurant, dito kayo papasok. Iba yung tinuturo ni Google. Iba yung turo ni Google. Mali-mali. Maliligaw lang kayo. So tandaan nyo, yan sa may Mr. Donut. Tapos yung after ng footbridge, kakanan kayo dyan. Tapos dire-diretsong akyat. Yan na yung SM. Natatanaw ko na ang SM. O, lumamig na uli. Lumabas lang tayo ng sentro. Lumamig na uli. Layo ng ikot. Dumidikit ang ipin ko yung candy. Ano ba to, yung snow bear? Baka sobrang expired na nito. Tatagal dun siguro. Hindi naman nag-i-snow bear yung mga tao doon. Naganganga. Sabado may pasok sa kanila. Kaya naman grabe yung traffic. Kung hindi tayo pwede pumarado dun sa may papasukan natin, ipaikutin tayo dun sa kabila. O tiyan mo, kung nag-riding jacket tayo, di ang init. Ayan ang SM, yan ang entrance sa kanan. Boss, yung paradahan ba ng motor sa SM dito ang pasok? Hindi ako mapasok doon, pero lang pasok lang. Iikot pa? At mas madali ba doon sa kabila? Mas madali sa kabila? Sige, thank you Kasi alam ko meron pa sa entrance sa kabila eh. Full parking na. Pwede pa sa motor, boss? Siguro na, sa kabila lang yan. Sa kabila na? Sige. Thank you. Grabe, ang traffic dito Long press the button and wait for your ticket. Get ticket. Get ticket. Guys, kung pupunta nga pala kayo ng SM Baguio, hindi pala dito sa parking binabayaran to, sa loob daw ng mall. Ayan, bumalik pa kami itong resibo, kaya pala ayaw maskan. Tapos pagka nabayaran nyo, bibigyan kayo ng ganitong resibo. First time ko naka-encounter na ganung parking na sa loob ng mall binabayaran yung ticket. At least now we know. Mamaya, scan mo. Nasaan yung ticket na sa'yo? Yung mamami yung Anchors Away. Dito pala yung Sky Ranch Baguio At ngayon papunta na kami doon sa One Eyes Rocky Mountain. Yung dating daligaw-ligaw kami at hindi namin nakita. Isa siyang transient house na may restaurant sa baba. Nagustuhan ko lang kasi yung pwesto niya saka yung view. Gusto namin balikan. At eto na yon, yung araw na yon. Tapos gusto ko rin namin balikan yung hindi rin namin nakita, yung kanina, yung Katipunan Inn and Restaurant. Hanggang sa nakita na namin. At masarap siya. Grabe rainy season na pero ang init pa rin dito sa Baguio. Dito lang naman sa sentro, pero pag labas nyo sa sentro ng Baguio, biglang lamig. Dahil lang siguro wala nang puno masyado dito. Kasi pag labas nyo naman ng sentro, puro puno naman, kaya malamig. Ito ang Harrison Road, nagiging busy pagkagabi, nagiging night market. Siguro kanina kaya traffic gawa ng labasan ng estudyante, tapos may dito. Makikita na kaya natin ang One Eyes? Abangan ng susunod na kabanata. Dito daw pala dapat papasok. Kung pupunta kayo ng One Eyes Homestay, huwag nyo i-search diretso ng One Eye. I-search nyo yung Casa Rem. At pagkatapos nyo ma-search ang Casa Rem, i-search nyo ang One Eye. Yan, tuturo kayo sa tamang daan. Laki ng hams nito. Home. Tama ang ating daan. Kaya ngayon pagka napapastop na ganito Yan, tapos kakanan tayo.
Sabi ni Google Maps. Di, sobrang tarik nyo kanina. Talagang ito, daanan. Yung nadaanan natin nakaraan eh, no? Grabe eh. Matataas na pala ahon dito. Kailangan di tayo mabitin eh. Kanan. Malapit na. At least dito, nasa katotohanan na tayo. Buti na lang bagong palit brake pad natin. Tikipan pa lang ang daanan dito. You know, One Eye Homestay. Ang dami nilang karatula eh, no? Siguro ang dami naliligaw. Nakita ko to sa Google Map eh. Ganitong klase ng road. Sabi ko, ba't pangit ang road? Pero doon lang pala sa unahan. Ganda ng view, no? Makikita mo agad yung itsura ng bahay na yan. Ah, eto na nga yan. Kasi alam ko ditong parking nila sa may ano eh. Sa may harap. Parang. Ayan o. Ayan ang may parking pa nila. Dito na. Nasa harap yata yung lobby nila. Saan? Sa unahan? Okay, convenience store. Ay, dito. Hello po. Kami po ni-reserve yung jacks. Kaya hina yata ang signal. Buti na lang dito tayo sa front kasi may pangit doon sa kabila eh. Hindi ba nakita mo yung lupa na yung katapat? Ito at least. Ano, overview. So, saan na yung magandang ano nila sa taas? Yung may room, yung Hindi yung may mga ano, mamaya tanong natin. yung parang resto nila. Nagkataon na wala silang barista nung pumunta kami dito. Kaya kumuha na lang kami ng kape at makakain doon sa maliit na tindahan nila sa baba. Basta dito na lang kayo doon sa Sige po, salamat po. kanan mo si Cherry. Ah, ang ganda na. Ching. Sayang wala yung barista, no? Parang naka-ready naman yung ano. Baka may barista. What a view! Oh. Kaya alam yung pagkain natin. Ha? Yung view Pads? natin. Kaya mo na. Yan, nandito na kami sa may One Eye. Ayan o, One Eye RM Homestay. Dito yan sa La Trinidad. At umuulan pa. Hindi ko alam kung ito yung Baguio. Saan ba yan? Pero parang strawberry farm din yung namin. No? Dito sa One Eye, pag nag-stay kayo, ito yung makikita nyo, yung pinaka-restaurant nila sa 4th floor. Tapos may bar sila. Nagsiserve din sila ng coffee, pero sa ngayon wala silang barista. So ang siniserve lang nila daw dito ay breakfast lang. Walang dinner, walang lunch, kundi breakfast. Mga silog-silog lang daw. Pero kompleto sila sa mga coffee. Ngayon walang tao. Kami lang. So ang ginawa namin, mayroon silang store sa baba. Bumili lang kami ng coffee. Kung makikita nyo kanina sa baba, nagtimpla kami. May mga sugar naman sila sa Coffee Mate. Tapos bumili lang kami ng biscuit. Okay na kami dyan. Good morning. Pagigising lang namin. Ito ang view dito. Umulan kasi kahapon. Tapos marami na rin bisitang dumating. Gabi na dumating yung mga yan. Ang view dito. Ganda. May kalsada pa dun, oh. Tapos yun yung inupahan namin. Yan, oh, isang building siya. May ilang floor siya. 1, 2, 3, 4. Table, ano? Oo. Sa second floor yung may mga table and chairs. Sa labas may veranda. Tapos dito kami sa first floor. Tapos ang kano nga 1,100 ano.
1,100 ang kuha namin sa room na yun. Mamaya papakita ko yung room. Yo, what's up? Yan. Ito yung na-rent namin na pinagstayan dito sa Wanay Transient Home. Ito yung pang-couple room na may presyo na 1,100. At common ng CR, isa lang ang CR per floor. Ayan yung buong room, makikita niyo yung buong room. Yan, ito yung kama, pang 2 person. Tapos may maliit lang na upuan, may salamin, may table and chairs. Tapos may palibre silang water bottle. And may tissue. Halos naubos na namin yung tissue. Tapos ito lang siya, yung kabuuan. Sakto lang para sa 2 tao. Tapos meron din naman silang hangeran. Tapos ito yung view. Ano, ganda ng view. Kita mo dito yung buong La Trinidad. Yan, naka-blind siya. Ano, nagmo-moist pa. Malamig kasi dito ngayon. Yan. Nagmo-moist. Nabubuksan din naman to kung trip ng buksan. Para pumasok yung lamig. Ayun yung view. Maraming bisita ngayon kasi weekend. Sala natin. Diretso na kami uwi. Ang daan namin sa may Baguio, then Cannon Road. So, let's go. Ang oras ay 8:07 or 8 o'clock. No, sakto. Tayo sa Gift Right. Let's go, let's go, let's go, sa go. Sana hindi na baha, maputik. Medyo pangit lang ang kalsada dito kapag nagpunta kayo. Manageable naman siya. Kailangan nga lang malakas ang sasakyan nyo kasi may mga part na makipot na matarik. Yung maneuver minsan alanganin, mapapahinto ka tulad kahapon. Pag alanganin nyo, nakahinto ka sa vertical. Katulad ng mga ganito. Kailangan talaga tuloy-tuloy. Ang hirap kasi from hinto tapos biglang bibira yung motor. Nahirapan yung motor. Walang kabuelo-buelo. Ang tataas pa ng hams. Hindi ko alam kung bakit nilagyan pa nila nitong hams. Hindi ka na rin naman makakapagpatakbo ng matulin dito sa dami ng lubak. Lamig. Woo! Kita mo yung mga locals dito. Mga naka-t-shirt lang kahit malamig. Malamig dito pero pagdating natin sa baba, napakainit. Sarap ko yung visor ko at hindi ko kakayang lamig sa mukha. Yun guys, nakababa na kami. Ang tataas ng mga ahon dun. Grabe. Dadaanan naman kami sa matraffic na Baguio. Kaya nag white jersey kami kasi expected namin ngayon napakainit. At least kahit maaraw, medyo malamig sa katawan. Kaya ito yung ginawa namin pang uwi, white jersey. Palabas na kami ng Baguio. Nakapagpagas na rin kami, full tank. Medyo mahal ng gas, nasa 72 pesos dahil sa sigalot ng Iran at Iraq, epekto ng gera. Expect natin na tataas pa yan, kaya medyo masakit na rin ang bumiyahe ng malayo, lalo na sa mga naka 4 wheels. By Baguio na uli, by Baguio na muna. Sa Vermont na uli tayo babalik dito sa norte. Anong sunod natin na ride, mami? Yung Blazing Mountain of the Gods na. Nandito na kami sa Cannon Road at bumili lang din kami ng pasalubong tapos diretso na. So hanggang dito na lang ang video ko. Dito ko na puputulin para tuloy-tuloy na rin ang aming pag-uwi. Mag-iingat po tayo sa biyahe. Ride safe po sa ating lahat, lalo na ngayong pag-ulan. Madulas ang kalsada. Minsan napakalakas talaga ng ulan. Kung may gusto kayong puntahan, don't think, just ride. Let's go.